Hello, amazing morning, Eagles! Wow, dami energy. Amazing morning, Team MVP Eagles. So, today I will discuss about the cycles in building a solid big network. Okay, ang goal natin is to master the simple process. Now, my question is, sino po dito ang gusto magkaroon ng sobrang laking organization and network sa I Am Worldwide? Can you comment I am? Yung tipong kahit saan ka magpuntang lugar, punta ka ng Batangas, may leaders ka, punta ka ng Pampanga, may leaders ka, punta ka ng Bulacan, punta ka ng Baguio, punta ka ng Luzon, Visayas, Mindanao, tapos punta ka ng UK, punta ka ng US, punta ka ng ano, 7 continents. Even sa Antarctica, meron kang leader. Sino gusto na gano'n? Penguin at mga ano, seal, o, di ba? I am. So that's the main goal. Okay, that's the main goal. Kapag ikaw po ay nandito sa I Am Worldwide at ginagawa mo yung negosyo, ang goal po natin is to have a solid, big network. Okay, kasi 'di ba kung naalala niyo sa ESBI, which is the cash flow quadrant, no, by Robert Kiyosaki, ENS may tinatawag na singleness. You're working alone for money, you're exchanging your time for money. You work for money. While on the other hand, kasi poor side 'yon, 'di ba? Ito review lang, no. Pag lumipat ka sa kabila, which is the rich quadrant, so ano meron doon? BNI, ang tawag doon, may system na duplication. In layman's term, 'di ba, duplication, nakakapagparami ka. Kung tatanungin mo ko, bakit nakakayaman ang pagnenegosyo? It is because of that law of leverage. Ibig sabihin, sa work kasi natin, unfortunately, we don't have the opportunity to be multiplied or duplicated kasi kanya-kanya yon. While on the other hand, kung ikaw ay nasa negosyo, you have the opportunity na dumami. And yun yung dapat na i-grab mo. Yung dumami ka kasi simple lang. Lagi ko tinuturo kapagka ESBI na training. Merong dalawang chef, ako at saka si Mentor Daisy. Si Mentor Daisy, mautak siya kasi ang goal namin 100 plates. So ginawa ni Mentor Daisy, nag-hire siya ng siyam na chef, pang-sampu siya. So 10 sila na gagawa ng plates. Samantalang ako, mag-isa lang ako. Ang goal namin 100, pabilisan. Question, sino pong mauuna? Ako na mag-isa or si Mentor Daisy na 10 sila? Sige nga mga mens, para mas maintindihan natin, no, I will lay the foundation before we start. Kasi sometimes, nandun na tayo sa negosyo pero hindi natin naiintindihan kung ano ba yung dapat nating gawin. Tama, very good, Mentor Gab, Mentor Maggie, ayan. Thank you sa mga, ayan, sa Mentor Daisy. Ako po, yes. Tama po, sa Mentor Daisy po. Bakit? Kasi, marami siya. Hindi lang siyang mag-isa ang gumagawa nung trabaho. Marami sila. Kaya mas mabilis talaga silang matatapos kumpara sa akin na mag-isa. Kaya nakakayaman ang pagnenegosyo. Naintindihan niyo na. Layman's term. Okay, para mas maintindihan natin, mas mabilis kang matapos, mas mabilis kang kumita kapag ikaw ay duplicated or kapag ikaw ay marami. So, in our business, question, pwede ba tayong dumami sa I Am Worldwide? Yung pagka-join mo, mag-isa ka, 'di ba? Technically, mag-isa ka lang tapos one account policy pa. Pero do we have the opportunity na dumami yung mga tao sa ilalim natin? Yes or no? 'Di ba, sa totoo lang, hindi ka pa nga marunong mag-network, may spillovers ka na, eh. 'Di ba, kung nando'n ka sa spill side, 'di ba, hindi ka pa marunong mag-network, eh, may tao ka na sa ilalim, hindi ka pa marunong mag-invite, gano'n kaganda yung system na I Am Worldwide. So, ibig sabihin, 'di ba, yung points mo at ng mga tao sa ilalim mo, points mo rin. Points nila, points mo rin. So, ibig sabihin duplicated ka, dumami ka. Okay. Ngayon, siyempre hindi enough yun, isang side lang yun, eh, kahit marami kang spillovers diyan, kung hindi mo i-wo-workout yung business, hindi ka pa rin naman talaga kikita. So, now that we understood the value of having a big network, ang tanong, Meds, paano ba ako magbi-build? Kasi sa I Am Worldwide, okay, 90%, okay, tama, 90%, 90%, no?
Actually, ang pinakamarami talaga users. Okay, USB yan, 'di ba? Pinakamarami users. Okay, ito yung mga bumibili, gusto lang maka-discount, tama? Sino ba dito yung nag-start na user? Yung nag nag na-invite ka kasi gusto mo maganda yung product or ikaw mismo nag-inquire ka kasi gusto mo maka-discount sa Barley. Meron bang gano'n? Yung nag-start as user? Yes, marami tayo, 'di ba? That's 90% of the population sa IAM. 9% is yung tinatawag na sellers or retailers. Ito yung mga nagbebenta. So, maganda yung effect sa'yo, syempre maganda, ibenta mo rin. I-share mo sa ibang tao. Pero more of benta-benta retail, pa tingi-tinging barley, pa isa-isa, dalawa, tatlo, 10, 20, ganyan. Retailers yun or sellers yon. Okay? Pero only 1% yung tinatawag na builders. Okay, ano naman yung builders? Ito yung mga nag-build ng team, ng organization. Pero makikita mo naman yung top 1% ng kumpanya, 'di ba? Yung may billboard sa EDSA, alam mo na. Sila yung mga some of the 1%, okay? Top 1% ng kumpanya. Pero ikaw, kung ikaw gusto mo rin mabago yung buhay mo, kasi ang user naka-discount, ang retailer kumikita. Okay? Pero ang prosperity program nasa other ways of earning na I am worldwide, 'di ba? Nandun 'yon sa opportunity kapag ikaw ay builder. Ang opportunity nasa iyo pag ikaw ay builder. Okay, now, sino dito ang gusto mapabilang sa top 1% ng I am worldwide at gusto maging builder? Can you comment, I'm a builder. I am a builder. Ayan. Para malaman ko lang kung sino dito yung gusto talaga yung mag-build. Okay? Kasi pwede naman tayong magbenta lang, pwede tayong tingi-tingi lang, 'di ba? Puwede naman tayo user lang, discount-discount lang. Pero iba kasi kapag gusto mong mabago yung buhay mo, dapat maging builder ka. And para maging builder ka, kailangan mo dumaan sa proseso. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment. I am a builder. Very good. Okay. Now, there's a cycle. Ito yung paulit-ulit lang natin gagawin para ma-build natin ng malaki yung network natin. Okay? Simulan na natin. 4 lang to. Oh, can everybody comment prospecting? Yan, prospecting. Hindi po naghahanap ng jowa or naghahanap ng ano, no? Iba po yon. Ang prospecting. Ano ba ang prospecting? Okay, labas ko na. Prospecting. Number 1. Okay? Prospecting is the lifeblood of network marketing. Diyan dumadaloy ang dugo, kaya tayo buhay. Kaya buhay ang negosyo natin, no? Dahil po sa prospecting, that is number 1. If you are in I am worldwide, if you are in network marketing but you are not doing prospecting, then we'll be dead in a minute. Mamamatay tayo mga mens kasi hindi ka kikita. Tandaan mo, invites is equivalent to talks. O, invite. Kasi prospecting, ini-invite mo pa lang, diba? Prospecting. Directly proportional to talks. Directly proportional to pay-ins. Pay-ins, directly proportional to income. Ganito simple. Walang prospects. Walang talk. 0. May income? Wala. May pay-in? Wala. Maraming prospects. Maraming pwedeng invites, yes. Maraming pwedeng mag-pay-in, yes, kasi na-talk. At marami din ang income. So, it's directly proportional. Okay, so it's very important for us to understand na, yung pala yung lifeblood ng negosyo, kailangan pala talaga mag-prospecting. Yes, mens. Kung ako ay nurse, ang trabaho ko magbigay ng gamot, mag-injection, 'di ba? Pero kung ako ay networker or network marketer, ang trabaho ko ay mag-share ng hope through I Am Worldwide. It will start with prospecting. Okay? Prospecting should be continuous. Ano ba ibig sabihin ng continuous in Tagalog? Tuloy-tuloy. Walang paltos. It's a never-ending process. Means, pag ba naka-just for you na ako, okay na yun? Well, pwede naman. Bawi ng kapital mo. Pero if you want to grow your business, you should not stop with 1 just for you, 2 just for you, 3 give me 5. Hindi siya nasa stop doon. It should be tuloy-tuloy.
Number 3, you tap your cold and warm network. Okay. Pag nagsisimula ka sa negosyo, kasi I do believe may mga bago po dito, no? Always start with your warm network. Okay? Ano ba ibig sabihin ng warm? Ito yung mga kakilala mo, kamag-anak, kaklase, elementary, high school, college. Lahat ng okay? So, warm yon, kakilala, in short. Pag naubos mo yung kakilala mo, ano pong mas marami, kakilala o hindi kakilala? There are 7 billion people in the world. Lahat ba yon kakilala mo? Of course not. Mas marami ang hindi kakilala. Ang tawag doon ay cold prospects or cold market. Ngayon, pag nagsisimula ka, pwede mong gawin, kasi ako, naalala ko nung nag-start ako, pinagawan ako ng Facebook account. Kaya mapapansin niyo, meron akong personal na Erica Soreda. That's my personal account. Andun lahat ng mga friends ko. Tapos, I created a new account. Ikay pa pangalan ng Ikay Soreda. Yun yung account ko right now na friends niyo ako. That's my business account. So, naalala ko, when I started that Facebook account, sobrang random lang ako nag-add ng tao. Hindi pa ganun kahigpit yung Facebook nun eh. Ano ba yung sinearch ko? Basta nag-search ako ng pangalan tapos sabi ko, sige nga, add ko 'to. Tapos may nag-confirm sa akin tapos lahat ng mga friends niya, in-add ko din. Parang ano, taga-province, Pangasinan pa ata yun, yung una kong na-add do'n. Basta hindi ko nag-prospecting lang talaga ako, hindi ko siya kilala. Tapos from there, dumami na dumami. Ngayon yung account ni Erica Roma Soreda, naku, more than 5,000 friends. Ako na nga nagde-delete. Pero it started with zero. Zero friends. Bakit? Kasi ang mindset ko, habang may prospect list ako na para sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, ma-invite ko sila, yun yung warm market ko, yun yung uunahin ko. Bakit mo uunahin? Kasi kakilala mo, mas mabilis mag-join kumpara sa hindi mo kakilala. Habang binibuild ko yung pag-invite ko sa warm network ko, binibuild ko rin yung cold network ko through my other Facebook account. Okay? So, para simultaneous siya. Tapos, pwede ka rin mag-create ng page. Pero later on yun na, yung maling gagawin pag nagsa-start, lalo na kung bagong join ka, yung nagpo-post ka agad sa Facebook. Dapat kasi, subtle lang yon. Okay? Hindi yung, may tinatawag kasi na sales alarm mga mentors. So, yung kapag ka, yung tao, inaalokan ka, di ba ayaw mo? Meron ka bang gano'ng kaibigan yung alok ng alok sa'yo, ikaw yung kahit friends kayo maayaw ka kasi masyadong patusok, sales alarm ang tawag do'n. So, dapat hindi gano'n, isa-isahin mo muna, okey? Ubusin mo muna yung prospect list mo. Then kapag medyo marami ka ng na-invite at talagang nagkaresulta ka na rin, that's the time na puwede ka na mag-post, okey? Are you learning mga mentor? So, you start with your warm network and then eventually, you can prepare naman for your cold network. So, at least hindi ka maubusan, meron kang warm and cold. Okay? So, dapat lagi kang ready. Alam ko si Mentor Peach ay nagpapagawa ng bagong brochure, bagong flyers. So, dapat meron ganon. If you can have your calling card, pwede rin. Because the goal is you need to prospect as you go. Prospect as you go. 3 feet rule. 3 feet harap kaliwa, kanan. Consider them as prospects. For example, nagpagas ka. O, bigyan mo ng calling card, "Hi kuya, baka may kilala ka na masipag na kagaya mo na naghahanap ng extra income, contact me." Bigay mo lang. O kaya naman, kasi gano'n kapagka ano, eh, kapagka employees dapat extra income, eh. O kaya naman yung iba, um, familiar ka na sa barley? Baka may kilala kang nangangailangan ng barley, yung barley ni Miss Mary Tony Fernandez. 3 feet rule na third party approach, baka may kakilala ka. So the goal is to prospect wherever you are. Naalala ko, meron ako na prospect no na ano eh, dating-dati pa 'to, hindi ko pa nga 'to sa Tol. Si Mentor Beach, nakasakay kami sa car ni Mentor Beach, hataw kami Pampanga, hataw kami ng Bulacan. So, every time na mag-aabot 'di ba dati wala pang RFID, mag-aabot ka ng bayad saka ng papel. So, kaliwaan 'yon. Abot sila ng papel, mag-aabot ako ng flyers. Kuya baka may kilala kang extra income. Ta's yung lalaki na 'yon, na-invite ko siya sa office. Moses yung pangalan, kilala ni Mentor Joyce yun, eh. Ta's yun, nag-paying siya, imaginin mo. Sabi ko, "Ang galing 'no, buti hindi mo tinapon yung flyers na binigay ko sa'yo." Sabi ko sa kanya. Tapos
napa-join mo pa pero hindi mo yun kakilala. Dahil lang yun, nag-prospecting ka. Okay? So, maraming 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 mga, ganiyang scenario. Another example ng prospecting, sino po dito yung may kotse na? Can you comment, "Me," kung meron ka ng car. Yung car mo, 'di ba lalagyan mo siya ng pangalan? Kunwari, kung nakita niyo si Oso may Erica Soreda, Erica Roma Soreda, meron ngang ano, tas ang goal mo kasi dun yung kotse mo magma-market para sa'yo. Lalo na 'di ba may I Am Morgan ta's may pangalan niya, may Matthew 19:26 pa. Kaya kaya ang reason kung bakit kailangan may ano yun, may pangalan yun para ma-contact ka nila. So, there was this one time na kuwento muna ako 'no. Okey. There was this one time, galing akong condo. Tapos, minute ko kasi yung nagre-rent sa'kin. Pagkalabas ko ng condo, siyempre normal naman na may magtitilian kay Oso kasi maganda siya, ganyan-ganyan. Ta's merong isang nag-chat sa'kin ng gabi, buti nasa spam kasi, always check your spam. Okey, yung filtered message, alam niyo yun sa Facebook? Kasi baka may nag-i-inquire sa inyo hindi niyo alam. So, nagtanong siya, "Hi, parang how did you do it? Parang paano mo nagawa? Paano ka nagkaroon ng ganyang car?" So, ganyan-ganyan. Chika-chika kami sa chat. Eh, malapit lang siya kasi yung condo ko sa Pasig. So, malapit lang siya dun sa condo ko. Sabi ko, "Let's meet sa office sa Green Hills." So, pina-attend ko siya ng IBP, ganyan-ganyan. Bata pa siya, eh. Nakita siguro ng iba dito na napa-share ko yun sa Mentor gabi. Si Mentor Krish, yung Indian ko na na-refer, nakita niya lang yung car ko sa kalye. Hindi kami personal na magkakilala. After na IBP, nagustuhan niya, nag-pay in. Ngayon, nakakabenta na siya ng products habang nag-aaral. Estudyante yun. 'Di ba? So, you can prospect wherever you go. Kailangan lang natin sipagan. Kasi, yes, to meet the mentor. And kasi, hindi ang tao lalapit. Minsan, kailangan tayo muna. Okay? Kailangan tayo muna mag-effort. Meron akong one time na ang hirap nito for me guys, kasi ano ako, S. The least that I want to do is to talk to people. Ta's introvert pa ako na yung parang wala akong pakialam sa'yo kung di kita kilala. Gano'n kasi yung personality ko. Hindi ako mataray, mahiyain lang talaga ako pero ayun. Pero may one time chinallenge yung sarili ko, kailangan maubos ko 'tong flyers na 'to. Kailangan maubos ko 'tong calling card na 'to. Kinapulan ko talaga yung mukha ko. Nasa Mega Mall ako no'n, eh. Lahat ng gagawin ko, lahat ng makakausap ko kailangan ko bigyan ng flyers at least 5 people do'n sa mall. Kasi ang mindset ko that time kahit mahirap siya gawin for me, hindi mo alam kung sino nangangailangan, eh, 'di ba, ng barley, hindi mo alam kung sino nangangailangan ng opportunity, malay mo lang, 'di ba? So, ang ginawa ko, basta bumili ako sa isang store, eh, di siyempre basta may connection kayo, automatic bibigyan ko na 'yon. Tas i-add ko na sa Facebook, kahit mag-join o hindi. Minsan kasi we put too much pressure sa sarili natin na ayaw mo gawin if feeling mo papalpak or feeling di naman magpe-pain 'to, yung judgmental ka na. Sometimes kasi we put so much pressure sa sarili natin. But I realize that all you have to do is focus on the activity. Focus on activity regardless of the result. Kasi 'pag na-overcome mo yung sarili mo, eh, di hindi mo na siya wala ng resistance to do it. So, gano'n ginagawa ko everytime na bibili ako, "Ate baka may kakilala ka gusto ng extra income, contact mo lang ako, add kita sa Facebook." Tapos ang mindset ko yung Facebook ko ng bahalang maglaba. Facebook ko na bahalang mag-ano sa kanila, mambaliw. Kaya dapat nagpo-post ka sa Facebook. Kasi nga naman, 'di ba, nagpo-prospecting ka tapos wala namang post yung Facebook mo, eh, paano mo naman sila ma-market? Malay ba nila sa ginagawa mo? 'Di ba? So, gano'n. Basta may binilhan ako, nakausap ako, guard man 'yan, regardless cashier, kung sino man 'yan, ang goal ko maubos ko yung calling card sa wallet ko, ang goal ko matapos ko yung task ko. Ma-challenge ko yung sarili ko kasi napakahirap. Meron ba dito yung kagaya ko, yung hirap mag-approach? O lahat kayong mga dominante? Or si Mentor Maricel magaling 'yan, eh, Mentor Maricel Santos, naku, galing yan makipag-usap. Hindi mo yan friend, pero mamaya friend na kayo. Hindi kasi gano'n yung personality ko, unfortunately hindi ako gano'n.
how I wish gano'n ako, pangarap ko 'yun, pero may mga tao talaga na mag-a-adjust para sa negosyo, 'di ba? Sabi ni Mentor Lay, agree Lupet 'no, kasi may mga gano'n, eh, yung ano bang term sa Tagalog, bilyaka? I don't know if that's the right term. Yung magaling magsalita, magaling makipag-usap, in short, parang gano'n. Yung parang di kita friend, pero friend na kita mamaya. May mga tao na gifted with that. If gano'n ka, naku gamitin mo sa negosyo, hindi ka uuwing luhaan everyday. 'Di ba? Kung hindi ka naman gano'n, kagaya ko, may pag-asa tayo, lahat ng bagay ay nababago. Agree? Kailangan lang maintindihan mo ba't kailangan mo gawin, okey? The ultimate goal is to share, I am worldwide, okey? To share the business. Are you learning mga mentors? Okey, under tayo 'no. Remember that rejection is normal. So sometimes kasi when we prospect, ito yung problema ko eh. Problema ko talaga, kaya ayokong mag-approach kasi ayoko ma-reject. Yan naman talaga yun, yung reason why we don't want to talk to people kasi baka ayaw niya, baka masungitan ako, baka mag-no siya, etc. etc. So may ano na, may feeling of criticism ka na agad kahit hindi ka pa nagsa-start. Pero kailangan natin siya ma-overcome, normal lang 'yon. For example, meron akong iPhone 16, ibibigay ko kay Mentor Divine. Mentor Divine, sa'yo ng iPhone 16. Sabi ni Mentor Divine, "Ay ayoko, ayoko niyan, ayoko ng iPhone." Question, sino po nawalan, ako o si Mentor Divine? Sabi ni Mentor Divine, nag-chat lang ako na nasama pa yung pangalan ko, 'di ba? Hindi ako nawalan kasi sa'kin yung cellphone. Nasa akin pa rin yung opportunity o nasa akin pa rin yung negosyo. Ang nawalan yung umayaw. So every time that you ask people or you offer your business to other people and they said no, it's okay. It's normal. Not all people will say yes, pero may mag-yes. Meron ako matinding pruweba. Tignan mo ang sarili mo. 'Di ba nag-yes ka? Kung nag-yes ka, may mag-ye-yes din, 'di ba? So, normal ang rejection, it is okay. Okay, hindi ka nawalan. Kunin ko na 'yan, men. Ayan. Joke lang, mens. Ayan. Learn the basics in M&M. Number 1, attitude. Okay. Ano ba yung right attitude? Always be positive. Okay, dapat positive ka sa negosyo na ginagawa natin. It's battle of the mind. Alam mo, napakahirap niyan. Ang dali sabihin, ang hirap gawin, lalo na if you're in that situation, down na down ka na, 'di ba? Pero ano 'yan eh, it's a skill that we need to develop, yung pag-switch ng negative into positive. Okay, like in every scenario, merong negative na puwede kang maisip, pero meron din puwede mo naman siya i-switch into positive by seeing the silver lining in everything. You know, when I got invited before ako actually mag-join sa network marketing sa I Am Worldwide, I'm a very pessimistic person. Very pessimist ako. Naniniwala ba kayo? Pessimist ako talaga lalo nung bata-bata ako, nung college. I always see yung negative. I always see everything, the positive and more so the negative, as in lahat ng sides, 'no? Analytical, kasi iniisip ko, ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Lahat ng puwedeng mangyari, lahat ng negative na puwedeng mangyari sa buhay ko. Baka hindi ko kaya 'yan, baka para sa kanila lang 'yan, baka hindi ko magawa, baka mag-no yung mga friends ko, baka pagalitan ako ng parents ko, et cetera. Lahat ng negative, you see the negative in everything. But sa network marketing ko natutunan na baliktarin. Na instead of being pessimist o pessimistic about things, why not try to be an optimist? Why not to try to be optimistic with everything? Wala namang mawawala sa'yo kung positive yung iisipin mo eh. Pero kung negative ka mag-isip, marami mawawala sa'yo. Because what you think about, you bring about. Kung ano yung iniisip mo, ano yung nafe-feel mo, yun yung mangyayari sa'yo. If you think positively, yung mangyari sa'yo, yung actions mo, your thoughts is positive, your thoughts are positive, yung actions mo, positive, yung result mo, positive. Mag-isip ka ng negative, yung action mo negative, tinatamad ka, negative, ay ayoko na. Ano yung result mo? Wala din, negative din. So, try to
see the silver lining in everything. Positive all the time. Okay ba yon mga mens? Okay, skills. Maraming skills na pwedeng matutunan sa negosyo natin. Napakadali lang kasi all you have to do is to attend and expose yourself. Okay, attend trainings. Mahirap kasing matutunan ng isang bagay na hindi binibigyan ng oras. Kailangan may TEC, time, give effort, and give commitment, TEC, for you to gain skills. Okay, ang training kasi, it will give you yung wisdom on how to do the business. Okay, yung mga skill sets natin. Ngayon, kailangan mo rin ng exposure kasi not enough naman, well, maganda na may online pero iba pa rin pag offline. If ikaw ay exposed, nakakasama mo mga mentors, pumupunta ka sa office, ma-attend ka ng IBP, ma-attend ka ng training, ikaw mismo nagtotalk, ina-apply mo yung natutunan mo, magkaiba yon. Kumpara doon sa head knowledge, ang kailangan ma-apply mo siya. Right mindset and belief in what you're doing. Okay. Naniniwala po ba kayo na mababago ang buhay niyo sa I Am Worldwide? Yes or no? Naniniwala ka ba na this can really change your life? Yes. Wow. The very reason why you joined, alam mo ba kung bakit? Bakit ka nag-join? Kasi naniniwala ka na kung ano yung nangyari sa mga nauna, mangyayari din sa'yo. Otherwise, you will not join kasi hindi ka naniniwala. Tama ba? Hindi ka mag-join dito kung wala kang paniwala sa nag-invite sa'yo, sa produkto, at sa kumpanya, at sa team na nasalihan mo. Hindi ka mag-join pero the reason why you are here right now, it's because you believe na meron kang hope na it will also happen to you. Well, you will be challenged. Okay? Kasi it's not a walk in the park. Yung paggawa ng negosyo, hindi siya ganoon kadali, pero it's worth it. Madaling maniwala kapag everything smooth and easy, pero ang hirap na kapag na-challenge yung belief mo if may pinagdadaanan ka na or if hindi mo agad nakukuha yung gusto mo. So, the key is keep on believing. Maniwala ka lang na dadating din yung breakthrough mo. Okay? Meron akong nalaman na story before. 12 yung invites niya. Lahat nag-no. Pero negosyante siya, tapos mataas pa yung ano niya, yung credibility niya. And nalulungkot siya na ang dami niya ng invite, lahat maganda pero hindi nag-join talaga. Yung parang positive lang pero hindi talaga nagbabayad. So naka-12 na siya. Parang gusto niya na mag-give up. On the 13th, sabing last na, on the 13th invite, dun sumabog yung grupo niya. Yung pang 13, sabi nila ba 13, malas. Pero sa kanya, naging blessing kasi yung pang 13 niya na invite, yun yung nagpasabog ng grupo niya. So may mga ganun, mens. No? Minsan akala mo parang ang ilap sa'yo ng ng pagkakataon. Pero sometimes, itetest lang din talaga tayo. Gaano ka naniniwala sa pinaniniwalaan mo? Oh, 'di ba? Adapting to your team and your company's culture. Mga mens, maraming mga bagong team na pumapasok ngayon sa I Am Worldwide, no? Iba-ibang culture, iba't ibang company, pero the goal is for us to adapt sa grupo natin. Ikaw ba ay happy and grateful na ikaw ay team MVP? Dagdagan ko na, MVP Eagles. Are you proud and grateful na ikaw ay part ng team natin? You know, sobrang grateful ko. Lagi ito sasabi kay Mentor P, kung iba nag-invite sa akin, baka hindi ako nag-pay in eh. Sa kanya talaga ako nag-pay in, sa galing niya. Sa talino niya, sa galing niya, sa everything about her. Diba? Kasi ang galing ng team natin, ang galing ng mentor natin eh. 'Di ba? Mentor Peach, our Black Diamond, and we're praying for the first Crown Alpha Mentor, 'di ba, ng Team MVP. Pero yung galing ng grupo, if hindi natin na-appreciate, hindi natin tiniti-up, hindi natin ini-edify, balewala yun eh. 'Di ba? O kagaya niyan, meron tayong upcoming MVP League of the Champions event on March 30. Sino dito ang may ticket na? Can you comment? I am. O
Part ng adapting to your team yon, mens. This is once a year. The event is once a year. It's not twice, it's not thrice, it's once a year. The MVP League of the Champions event is isang beses sa isang taon. If you're parang thinking na, oy, I am worldwide ang maa-awardan lang dyan yung top 40, yung mga top talaga. We are 400,000 in I am worldwide. Ang laki ng kompetisyon. 400,000 na pala tayo, guys. Sa I am worldwide. So if you're thinking na, ay baka hindi ako ma-awardan doon sa I am worldwide mismo na event, ang team MVP event ay para sa iyo. Kasi syempre, grupo lang natin yung awardan doon. Lalo na pag nag-event tayo ng Eagles, talagang para sa iyo na yun. Ikaw, tayo-tayo lang nandun. So, we need to appreciate kung nasaan tayong team. We need to love our team. Walang perfect na grupo, walang perfect na mentor. Tandaan nyo yan, ha? Walang perfect na kumpanya. Pero, if we build a relationship and we appreciate where we are, kung saan tayo pinlant ni Lord for us to flourish, eventually, you will reap it. 'Di ba? So, dapat i-support natin yung team events. Okay? Yung MVP events natin. Yung MVP day natin, which is twice a month only. Twice a month na lang yun, mga mens. Alam nyo ba, si Mentor Peach, nag-hire siya ng videographer para kuhanan yung mga nag-check reveal sa MVP day. For example, may check ka, nag-click ka ng check, tapos nag-share ka doon. Pwede ka magkaroon ng reels. Nakikita niyo ba sa MVP na page natin? Pwede ka magkaroon ng reels. Tapos, pwede mong i-grab yun, tapos i-upload mo sa sarili mong Facebook. Hindi na ikaw ang kumuha ng video, hindi na rin ikaw nag-edit. Uy, magandang edit at mahal magpa-edit. Pero, tinulungan ka na ng team na magkaroon ng marketing material para sa sarili mo. Ang tanong, ginagrab mo ba o hindi? Ginagrab ba o hindi yung opportunity to have that convenience? It's part of adapting to your team. Mga mens, we need to cooperate. We need to really give our best para sa grupo natin. Kasi ang success ng team natin, success ng buong bawat isa. Do you agree? Yung success ng isa, success ng buong grupo. Yung success ng buong grupo, success ng isa. Bawat isa. So, the goal is for us to appreciate. The goal is for us to cooperate. Okay? Are we learning? So, that is the first prospecting. Okay? Yan yung pinakauna. That's the first cycle. Yan ang unang-unang gagawin. You need to be in line with the team. You need to participate sa grupo para matuto ka. Then you need to apply whatever you've learned and you need to do prospecting every day. Lalo na kung full-time, dapat every day. Kung part-time, dapat din every day. Mas marami lang pag full-time na. Okay. Next, under tayo. Can everybody comment mentoring? Ito yung number 2, no? 4 lang to mga mens. Number 2, mentoring. Sige, comment kayo. Ano ba ang mentoring? Napakadali ng intindihin. It means you help others by teaching them how to do the business. Mentoring is teaching. Ang ganda nga siya yung worldwide eh. Pag tinanong ka, what's your profession? I teach people on how to become millionaires. I mentor people. Kaya nga, we call each other mentor or ments or ment, di ba? Shortcut. Because we are all mentors in the business. So, kapag ikaw nag-prospect, ang next na gagawin, syempre may talk, pwedeng mag-pay in, may new leader ka, ang next na gagawin mo ay kailangan mo i-mentor yun. Hindi pwede na nag-join tapos bahala na siya sa buhay niya. Pag nag-join, automatic turuan. Ang ganda nga mga mens kasi meron tayong duplication checklist, 'di ba? Meron na ba kayong copy noon? Na-topic ko na rin 'yun eh dito sa masterclass. Yung duplication checklist, kailangan meron. One-on-one 'yon na brochure na pwede mong pang MVP, team MVP na may checklist doon kung ano yung mga kailangan yung gawin. I-apply natin 'yun, mens, kasi utak ng mentor pitch natin 'yon. No, gamitin natin 'yon. Hindi ka na anong tuturo ko, mens? Doon na sa brochure. Okay. Ano ituturo ko, mens?
Para hindi ka ma-overwhelm, you can start with manual, number one. Kailangan marunong ka mag-manual. Okay? Number one yan, kasi yun yung how. Tapos what or why. Simple lang naman eh. What, why, how. Yun yung three trainings na kailangan. Kahit pa paano, matutunan mo. Okay? Paano matutunan yun, Mens? Plug in ka sa Eagles Masterclass everyday, 6 p.m. Plug in ka sa training na I'm Worldwide. I think mag-everyday na rin, no? Monday to Saturday, 7 p.m. Mens, hindi kaya ng oras ko, may replay. Mens, hindi ako nakaabot sa Mens, may YouTube channel, si Mentor Ikay, naka-upload lahat ng kailangan mo, tutukain ka na. Lahat ng kailangan natin. We are, we are very spoiled. Kasi noong unang panahon, walang ganyan, no? Kung di ka pupunta ng office, wala kang matututunan. Ngayon po, everything is available. Where sometimes, if it's too much available, we take it for granted. Kasi dyan lang naman, no? Kaya dapat ang goal natin, we maximize. Okay? We maximize. Teach them what you've learned. So, napakahirap gawin ng mentoring if wala ka pong natutunan. Paano ka magmamanual kung hindi ka ma-attend ng training, hindi ka marunong mag-discuss. Baka kung ano-ano ituro mo sa bago mong leader. So, very important yung duplication sa part na to kasi it should be 100%. You need to be attentive sa pag-learn. Kasi, sa kapag-listen sa mentor mo, kasi whatever you are, you pass it down. If half-baked ka or if 50% ka lang duplicated or 30%, naku, kawawa yung leader mo, 10% na lang pagdating sa kanya. 'Di ba? So, very important na 100% you make sure na lahat alam mo. Set weekly trainings and meetings. So, dapat palagi pong nakikita. Palagi pong nag-training. Ang bless nga natin mga mense, everyday na tayo nakikita, no? Kung ma-attend ka ng masterclass, no? Meron ng ganito. So, ang kailangan mo na lang iset yung one-on-one, no? Sa leader mo. Kasi sometimes, hindi naman siya makaka-attend. So, kailangan may one-on-one pa rin kayo. Mindset can't be changed. Mali yan, no? Mindset cannot be changed overnight. Okay? Hindi naman mababago kasi, for example, 30 years ng buhay mo, nasa labas ka, ibang-iba ang I am worldwide. So, iba pa yung mindset natin, iba pa tayong mag-isip, 'di ba? So, hindi yan matatapos ng isang training lang, isang ano lang, okay ka na agad. No, kailangan multiple exposures, multiple trainings, multiple mentorings para magkaroon ng changes. Then, ito yung importante. Why do we need to give time sa leader natin? Because our goal is to build relationship. Paki-comment nga po, relationship. Okay? Hindi po yung relasyon na may mali siya. Okay? Ang goal po natin is to build relationship with our leaders. Professional and business relationship. Okay? Meron ba dito, hindi mo kakilala yung nag-invite sa'yo? Can you comment one? Yung hindi mo totally stranger yung nag-invite sa'yo or mentor mo. Can you comment one? Ako, comment one ako kasi si Mentor Pitch hindi ko kakilala. Okay. Meron ba? Or yung iba kakilala niyo yung nag-invite sa inyo? Okay, di ba ang dami? Dati, hindi kayo close. Di ba? Hindi kayo, sino ba siya? Di ba? Pero ngayon, kagaya namin ng mentor ko, hindi na kami mapag-iwalay. As in, super close na, no? Dikit na dikit na. Magkadikit na bitukan namin. Dati, hindi kami, takot pa nga ako sa kanya kasi dominante siya. Tapos as ako, parang may one time kumakain ako ng siopaw. Tapos sabi niya, Ikay, alika dito. Tapos sabi ko, bakit po? Ano po nagawa kong mali? Ganun pa makapag-usap kay Mentor Fitch dati. Alam mo yun, yung akala ko may nagawa na ako mali, tinawag niya na ako, ganun ako natatakot sa kanya. Pero ngayon, hindi, char. Ngayon, hindi na ako natatakot. Siya na natatakot sa akin, joke. Hindi, okay na kami kasi naintindihan ko na ganun lang talaga siya magsalita, ganun lang talaga personality niya. The same with me. Nag-mature na din ako. At naintindihan niya rin na may times na sensitive din talaga ako. So, na-work out namin ang relationship now. Mag-asawa nag-aaway? Yes. Mag-jowa nag-aaway? Yes. Mag-tropa nag-aaway? Magkapatid nag-aaway? Nag-aaway. Pamilya nag-aaway? Yes. Mag-upline downline, mag-aaway? Pwede.
Yes. Yun nga ang magkadugo nag-aaway, yung pa kayang di magkadugo, eh, di lalo, tama? Pero eto yung catch. At the end of the day, respect should always be there, okay? When we are kapag tayo nagbi-build ng relationship, respect should be the foundation. Hindi 'di ba, kasi normal 'yan sa relasyon, eh. I respect you, you respect me as your mentor. Magkakaroon tayo ng disagreements, magkakaroon tayo ng, misunderstanding. But at the end of the day, respect should always be there. Yung respeto natin sa isa't isa ang hindi mawawala, okay? Kasi pagdadaanan ng lahat ng mag-upline at downline 'yan. Gano'n talaga kasi ang negosyo natin ay relationship business. It's not money business, hindi 'to pera-pera lang. It's a relationship business. So, ibig sabihin, the relationship will be tested. Pero the goal is to what? The goal is to overcome. Kasi eto yung natutunan ko 'no, kaya kailangan maging mabait 'no, sa network marketing sa pagbi-build ng negosyo natin. Kasi you may win the argument but lose the person. Ano ibig sabihin nun? Nanalo ka sa argumento, ikaw ang tama, pero you lose the person. Nawala naman either downline mo, upline mo, crossline mo, sino man. Nawala naman sila sa'yo. Tama ka nga, nanalo ka nga, pero nawala. Parang natalo ka din kasi nawala sila sa buhay mo. So the goal is what? To pagka may peak na emotion, do not talk. Huwag makapag-usap kapag do not decide when there's a peak of emotion. When you are in the peak of your emotion, do not decide. When you are down, do not decide. Kapag galit, do not decide. Or do not talk na lang din sa ibang tao. Kasi kapag hindi ka okay, baka hindi maganda yung masasabi mo. So take time, pray to the Lord, give me patience. Lord, give me, bigyan mo ako ng ano, ng matinding pangunawa. Then, tsaka ka makipag-usap kapag okay na yung emotions mo, pag stable ka na. Are we learning mga men? Sa lahat yung tinuturo, no? Ito ang level 1. Level 1, makakaaway mo sarili mo. Ang kaaway mo sarili mo. Ano ba naman yan? Ang tamad-tamad mo. Mag-training ka nga sa sarili mo. Mag-invite ka kasi kaya hindi ka kumikita. Sarili mo. That's the level 1. Level 2, ang makakaaway mo, sino? Downline mo. Ano ba naman to? Yung downline ko, ganyan, ganyan, ganyan. Level 2. Pag na-overcome mo yan, good. Level 3, ang kaaway mo, upline mo. Ano ba 'to upline ko? Blah. Siyempre relationship, eh. 'Di ba? Hmm. Level 3 na 'yon, tama? Level 4, cross-line mo, kaaway mo. Level 4 'yun, yung cross-line mo kunwari may sulutan na nangyari o kaya may ganito, ganyan, oh, level 4. Ano yung level 5? Medyo naka-graduate ka na nito. Ang level 5, meron ng nag-aaway sa downline mo. Meron ka ng pinag-aaya sa downline mo. Level 5 ka na, men. So, 'di ba? Naggo-grow. Ngayon, kung may nagkakagulo diyan, be grateful. You see, yung learning natin kanina na you need to be positive all the time, makukuha natin pa rin, magagamit natin dito. Why do you need to be grateful despite may nagkakagulong relasyon sa ilalim ng organization mo? Ask me why. Tanungin niyo ako, why? Why? Kasi, kung may nag-aaway at nagkakagulo sa organization mo, it means may organization ka. Kasi wala ka namang aayusin, wala namang magkakagulo dyan kung walang tao. So the fact na ikaw ay nag-aayos ng mga relasyon sa organization mo, it means it's a good sign because you have a downline, you have leaders, you have a team. Nakuha niyo na? Are you learning mga mentors? May natututunan ba? Kaya nga, as a networker, the goal is to see the silver lining in everything. Nagkakagulo kami, mens. Good news. May kayo. Nagkakagulo kayo kasi dati ikaw lang. Ikaw, mag-isa ka lang. Ngayon, may kayo na. Yes. Natuwa pa, no? Mens,
Ano, nagkakagulo yung team namin. Yes, may team ka na, Mens. Congrats. O, diba? Ganun yun, Mens. You see the silver lining in everything. Build relationship. Para ma-build ang relasyon, kailangan mo magbigay ng oras. Na, Mens, sometimes kasi we see like yung pag-spend ng time sa mga tao or sa mga leaders, we see it like waste of time kasi lalo kung di naman talk yung pinuntahan or yung pag-uusap nyo, more of bonding. Sometimes you see it, ay, wala namang, hindi income producing. Means, hindi lahat ng kailangan gawin mo ay income producing. You need to build relationship para magkaroon ng income producing activities in the future. Okay? So, we need to spend time with each other so that the relationship will be built. Okay? Are we learning? Number 2 yan, mga mens. So, nakakalungkot, mens. Wala pa nagkakagulo. Mentor Nikki, wag kang mag-alala. Dadating ka din siya. Kaya ang goal natin, mga mens, dumami tayo. It will start with you. Kapag okay ka na, nakakapag-prospecting ka na, ibig sabihin, may natuto ka na, may napapayin ka na, may downline ka na, congrats, mens, mentoring mo na. Pagka na-mentoring mo na yan, na-build mo na sa leader, nagkaroon na yan ng resulta, next is you need to establish. Can everybody comment establishing? Okay, number 3 na tayo. Okay, establishing. You should already have business partners who also know how to do prospecting and duplication. Ibig sabihin, nakagraduate ka na, mens. Kaya na nilang gawin yung nagagawa mo, duplicated ka na. Kaya pwede ka nang ma-multiply. Okay? May gumagawa na ng pagtotok, ng pag-i-invite, ng pag-mentoring, just like, pero mangyayari kasi yun kung nakapagduro ka. Already established leaders. Leaders na sila. Committed na sila sa negosyo. Ang goal, dapat gumaling ang leaders. Kapag nagkaroon ka ng downline or leader na mas magaling sa'yo, very good. Kasi yung goal natin, mag-create ka ng malulupit na mga leaders sa organization mo. Huwag yung kunwari may magaling. Ay, magaling siya. Naku, hindi pa dito matatalo niya ako. Maling mindset yon. Hindi mo competition ng leader mo, ha? Okay, the more na magaling siya, magpasalamat ka. Kasi ibig sabihin, magaling ka din. Kasi na-build mo siya eh, di ba? Nagkakataon na minsan mas may mabilis, it's fine. Sa negosyo natin, walang inggitan. We need to be happy for the success of other people. Na? Now, ngayon, kapag established na, mas less na actually yung time na nabibigay mo sa leader na to or sa team na binibuild mo na to. Kasi establishing ka na lang eh. So, ang goal mo na lang, makita mo sila na magkaroon ng sariling event, magkaroon ng sariling team day, magkaroon ng IBPs, etc. So, at ang goal mo is magkaresulta na yung mga leaders na hinahandle mo. Magkaroon na sila ng team, magkaroon ng first car, maka-sapphire man na, magkaroon ng malaking organization. Okay? O, diba? Mabilis ng establishing. Pero ito yung last part. O, last na to. Can everybody comment sustaining? Ayan, sustaining. Sabi ko sa inyo, mabilis lang eh. Ano naman yung sustaining? Pag okay na yung mga leaders mo, na-establish mo na sila, kaya na nilang kumilos kahit wala ka, good job sa'yo kasi sustaining ka na lang. You just need to make sure that your team does the right process. So from time to time, chine-check mo din kasi mamaya, may mga taong may sariling kumpas, no? Pero mali ang kumpas. So kailangan makokorek mo yon. Diba? More leaders are consistently made monthly. So, etong team na to, may mga rank ups na, may mga car achievers na hindi mo nakakilala yung iba. Alam niyo ba, dati ang pangarap ko, lumaki yung grupo na to the point na hindi ko nakakilala yung mga downlines. Yun yung pangarap ko dati. Kunwari may mag-hi sa akin, "Hi, Mens. Eagles ako, Mens. Under ako ni Mens. Ganito, ganyan, ganyan." Yun yung pangarap ko. Kasi kapag kilala mo pa lahat ng leaders, ibig sabihin malit pa yung team, no? Kapag hindi mo nakilala, ay, really? Makikilala mo na kapag sumusulpot na, kapag ka nagkakaroon na ng mga results. So, ang sarap sa pakiramdam, ibig sabihin, the team is growing. More people are having results. O, diba? Hindi na lang ikaw ang isang car achiever. Pwede na kayo mag-fund drive kasi marami na kayo. Ano pa? Hindi lang ikaw millionaire circle, marami ka ng millionaire circle under your team. At marami na ring rank ups. This may only happen if you do the first 3 steps at the same time. Okay? Sustaining na part,
Okay. Para mas maintindihan natin, yung building, magbibigay ako ng practical example, okay? Ang goal kasi, okay, number one ngayon, sa sarili ko, ito sa sarili ko mga mensa, kasi 'di ba nakapag-build tayo ng 5 teams, okay? Ano yung mga 5 teams? Yung sub-teams ng Eagles, 'di ba meron tayong Synergy Falcons, meron tayong Wealth Builders, meron tayong Team Kingdom, meron tayong Dominators, tapos meron tayong Rising Eagles. Ayan, para makita nyo yung application. Okay. Right now, ako ay nagbi-build pa ng sarili kong DR. Ang goal ko is to have more DR. So, ang ginagawa ni Mentor Ikay, prospecting. Yan, mag-ayos ng ads, mag-prospecting, mag-talk, talk, talk. Okay? Yun yung first step. Which is lahat tayo na nandito, kailangan natin gawin yon. Kahit may grupo ka na, may tao ka na sa ilalim, may leaders ka na, you have to do it. Even I really have to do it. Okay? Everybody, we are on board. Pare-pares po tayong prospecting, tama? Now, ano yung next sa prospecting? Mentoring. So, ang nagkakaroon ako na mas intense or mas lagi kong nakakasama, yung Rising Eagle, sila yung nasa mentoring stage. Okay, comprised of Mentor Michael, yan lagi kong makakausap Mentor Ann, yan Mentor Alma, nasa ano kami, mentoring stage kami. So kaya kapag may talks, minsan, yan sila Mentor Alma, sila Mentor Ann, ako yung kumakausap. Kasi sila yung binibuild ko dun sa part na yon. Nakukuha nyo ba mga mens? Yan yung nasa mentoring, di ba kanina prospecting. Ngayon sa mentoring, Rising Eagles. Ngayon, sa establishing, nandyan na yung dominators at saka yung kingdom. Establishing, kasama ko pa yun si Mentor Mao, dominators, kaway-kaway. Sinasali ko sila dun sa Rising Eagles Ascend namin. Sinasendan ko rin ng link yung team ng kingdom. Actually, lahat kayo. Sinasali ko kayo. So, nasa establishing, ine-establish yung mga leaders para eventually talagang sumabog, magkaroon ng massive results. Okay? Ngayon, ano yung last part? Sustaining. Ang sustaining na nangyayari sa akin, kasi ito yung dalawang team talaga na nakapag-build agad, no? Synergy Falcons at saka yung Wealth Builders. Yan. Kaway-kaway naman dyan yung mga mentors natin dyan. Ano yung sustaining? So, hindi na palaging kasama. 'Di ba? Ang Wealth Builders may sarili ng galaw. Tama ba? May sarili ng galaw yan eh. Oh, congratulations kay Mentor Lay and Mentor Mike. Na-hit nila yung incentive ng MVP. O, 'di ba? May sariling galaw na yan. Papunta-punta na lang from time to time. 'Di ba? Sa Batangas. Yan. And then, ang Synergy Falcons, lalo na, may sarili na silang galaw. Kaya sustaining na lang. 'Di ba? From time to time, attend na ng mga events, mga season, etc., etc. Less na yung time kasi built na yung mga leaders. Okay? Are you getting my point, mga men? So, ibig sabihin pala, Mentor Ikay, pwede pala na simultaneous magawin lahat yan. Yes. Nagpo-prospecting ka, number 1. Nagme-mentoring ka, number 2. Kapag matagal ka na sa negosyo, may na-build ka na, may na-establish ka na, and then eventually, may sinusustain ka na lang. Maybe some of us, kung bago ka pa lang, nandun ka pa lang sa prospecting tas mentoring, it's okay. Yun yung phase mo. Pero ang goal mo, may angat mo yung current na binibuild mo na maging umangat sila sa establishing hanggang sa dumating sila sa sustaining na lang. Nakukuha nyo ba mga mentors na ibig ko sabihin? Kagaya niyan, for example, right now, I'm developing Rising Eagles. Pero ang goal ko, maiangat ko rin sila. Ma-establishing na rin sila kasi meron na akong bagong i-build. Nagpapaalam na aga pa. Actually may bago na rin talaga ako mini-build na mga baby. May mga baby na akong bago. So, sila naman yung aangat. Nakukuha nyo ba? So, ibig sabihin pala, mens, kailangan ang building hindi natatapos. Build, 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 rebuild. Pag nag-build ka ngayon, it's not enough. Build ka ulit. Build ka pa rin. Build ka pa rin. Kaya nga, magkakaroon ka ng multiple sub-teams under your team. Kasi nga,
bawat team, yun yung phase na build sila. Actually, sa totoo lang, yung 5 sub-teams ng Eagles, iba-iba sila ng timing. Ang pinakauna ko na-refer Mentor Joyce Kingdom. Under niya yung Synergy Falcons. Diba? Pumasok sila. So, sabay. Tapos, dumating ang Team Achievers pang tawag sa kanila. Mentor Lay, Mentor Michael, and Mentor Mao. Yan yung magkakasabay. So, naging dominator sa wealth builders. Tama? Tapos yung mga leaders, mga DR ko bumalik. Kaya nagkaroon ako ng Rising Eagles. Tapos may bagong DR na na-build. So, it's a phase, no, na kailangan mong pagdaanan. It's a cycle na kailangan mong pagdaanan ng paulit-ulit. All you have to do is to repeat the process. Are you learning, mga mentors? May natutunan ba kayo sa topic natin for today? So, right now, isipin mo, nasa ang phase ka na ba, mens? Nasaan ka ba? Prospecting ka ba? Nasa tingin mo, nasa mentoring ka na ba, mens? Or nasa establishing ka na? Or nasa sustaining ka na? Can you comment kung nasa ang process ka na? So that meron tayong awareness. Kasi what you do not measure, you cannot improve. What you do not know, you cannot develop. So nasaan ka na? Nasang part ka na ng proseso, ng cycle. Yan. Comment kayo, mga mensa. And always remember, prospecting, duplication or mentoring, establishing, and sustaining. That's the 4 cycles of building. Okay, prospecting and mentoring, still learning. Okay, hello, Mentor Cheryl. Yan, prospecting. Okay. Yeah. So, prospecting and mentoring, very good. Okay, good. At least aware kayo. So, ang goal natin, mga mens, right now, yung binibuild mo, kailangan sumabog na para ma-establish mo na sila, no? Paano mo malalaman, mens, na well duplicated ka na? Number 1, yung kaya mong gawin, nagagawa na nila. Paano mo malalaman kung graduate ka na sa prospecting and mentoring? Okay, actually mentoring kasi prospecting we will never graduate, no? Yung mentoring na lang na part, kailan ka mag-graduate? Number 1, kung kaya na nilang gawin yung nagagawa mo. For example, nakapag-talk, nakapag-IBP, nakapag-training, nakapag-set ng events. Tapos may 3 results na, para pa-establishing na sila. Ano yung 3 results? First car, first million, rank up. Yun yung 3 things na kailangan meron sila na magawa mo sa team mo. May first car na sila, may first million, ka-first million na sila, tapos naka-rank up na rin sila. If kaya diamond, go. The better. Okay? Because the goal is to create more diamonds. May natutunan po, mga mens. Can I end with a story? Yan. Tapos ko lang sa isang kwento. Tapos naman na ako, no? Merong mag-upline. Ang pangalan nila, si Mentor Hanel at saka si Mentor Ses. Kasi, thank you, Mentor Hanel, for hosting, ah. Sample lang to, ah. Ano lang to. This is just a story. Sabi ni Mentor Hanelet, Mentor Ses, bakit ganun? Ang tagal ko nang nagne-network, pero parang walang nangyayari. Bakit ganun pa din, mens? Sample lang, nagsastart na si Mentor Hanelet, tapos wala pa siyang kahit ano. Sabi ni Mentor Ses, andiyan ba si Mentor Ses? Sabi ni Mentor Ses, huwag ka mag-alala. Meron ako ikakwento sa'yo. So, it's a story within a story. Familiar ka sa Chinese bamboo tree? Chinese bamboo tree. Familiar ka? Ay, Mentor Ses. Miss ko na kayo. Yung sabi ni Mentor Ses, familiar ka sa Chinese bamboo tree? Yung parang bamboo tree na nasa CR ni Mentor Ikay. Yan. Sabi niya, oo, Mens. Alam mo ba, sabi niya kay Mentor Hanelet, sa unang taon na tinanim ang Chinese bamboo tree, diniligan, pinaarawan, sinayawan, wala pa rin kahit ano. Sabi ni Mentor Hanelet, talaga? Yes. First year, wala. Second year, wala. Third year, wala. Fourth year, wala. 4 years, dinidiligan, sinasayawan, pinapaarawan, kinakantahan, wala. Parang walang nangyayari, mens. Tingin mo, 'di ba, kung ikaw yung ganun, itutuloy mo pa kaya? Parang kalokohan, no? Lahat na ginawa mo pero wala pa ring natubo. Nagtanim ka ba talaga? Parang wala. Pero, sabi ni Mentor Says, alam mo ba, Mentor Hanelet,
On the fifth year. On the ilan? On the fifth year. May nangyari. May sumibol. And after 6 weeks, it grew up to 90 feet. 6 weeks, tumaas ng sobrang taas. Ang tanong, kailan siya nag-grow? 5 years or 6 weeks? Sige nga, palaisipan lang. Kailan siya nag-grow? 5 years or 6 weeks? Doon sa 6 weeks. Sige, comment kayo. 6 weeks? Sige, 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 sige. Okay, okay. Thanks so much for walang tumama. Kasi the answer is 5 years and 6 weeks. Why? Hindi porket wala kang nakikita ay nag-grow. Hindi siya nag-grow. Kasi, for the 5, walang tumama. Yun talaga yung goal ko eh. Walang tumama sa inyo. Hindi. Kasi, akala natin, di ba, ay, baka nag-grow lang yung, yung bamboo ng 6 weeks. Kasi doon mo lang siya nakita na, ano siya, no? Wrong question po. Hindi. Doon mo lang siya nakita na tumangka, di ba? In the span of 6 weeks. So, feeling mo, doon lang yung growth. But, that's wrong. Because, from the very beginning, on the first year, second, third, fourth, fifth, even if you don't see anything yet, ano ang nag-grow? It's the roots. Yung roots. Alam mo kung bakit nag-grow yung roots? Kasi alam ng bamboo tree, natatangkad siya ng more than 90 feet. Na-imagine mo ba ang bamboo? Ang bamboo tree, ganito lang kaliit ang roots. Kasi nagmadali ka eh, no? Ganito lang kaliit ang roots. Tapos tumangkad siya ng 90 feet. Anong tingin mo ang mangyayari sa bamboo tree? Mabuhay? Mabubuwal? Ano yung tamang Tagalog? Hindi ko alam, sorry. um, Tutumba siya. Yun na lang. Mabubuwal. Ayun. Kung ganito lang, imagine mo, gato lang kaliit ang roots. Tapos, nagmadali, after 1 year, tumangkad siya ng 90 feet, gato kaliit ang roots. Mabubuwal. Kasi poor foundation. Right? Intindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Matutumba siya. Ay, nabali. Mababali siya kasi maliit yung foundation niya, maliit lang yung roots niya. So, ibig sabihin pala, mens, sa loob ng 5 taon, dinedevelop yung bagay na hindi nakikita ng tao, which is yung roots, yung foundation. Para kapit na kapit na kapit siya. Pero pag dumating yung breakthrough niya, ang taas. Akala nga, that's why sometimes I feel like there's such thing as overnight success, no? Yung pagka, may nakikita tayo na successful. Ang bilis naman niya naging successful, pero hindi mo alam kung gaano katagal niyang binwork out yung success na yon. Kasi hindi naman natin nakikita yung paghihirap nila. 'Di ba? Sometimes you say it as overnight success, pero hindi nila alam yung sleepless nights mo before the time comes na magkaroon ka ng breakthrough. So, ibig sabihin pala mga mens, sa negosyong ginagawa natin, sometimes you may feel na parang walang nangyayari. Nag-i-invite naman ako, nagtutok naman ako, nagtitraining naman ako, nagme-mentoring naman ako, ang generous ko nga sa mga leaders ko, bakit parang wala pa din? Lagi naman akong present, lagi naman ako nasa event, pero bakit parang wala pa din? Mga mens, do not be disheartened kasi, God is building you. God is building you para when the time comes, na ibe-bless ka na niya ng sobrang tindi, hindi ka matutumba, hindi ka mabubuwal, hindi ka masasway, hindi ka hahanginin. Kasi, strong yung foundation mo. Amen ba mga mentors? So, mga mens, huwag kang magkukwit sa proseso. Mahaba at maraming kailangan gawin, kailangan matutunan, kailangan i-apply. But at the end of the day, we're talking about your life and your family's
life na pwede mabago sa negosyo na 'to. Ako, ang nai-imagine ko, time will come, lahat ng Eagles, car achievers. Na-imagine ko, magfa-fun drive tayo, hindi natin makahanap ng magandang location kasi wala talagang parking, eh. Yung magkakaroon ng ano, fun drive, nasa Tagaytay yung first car, yung huling car achiever nasa EDSA. Gano'n kahaba, bes grabe naman. Ano yung ano, convoy na yun, 'di ba? Grabe, "Punta na kayo dito guys." Haba ng convoy. 1,000 car achievers, eh. Power 'no? Fun talaga, oo. Hanggang bukas yung fun drive. Na-imagine ko lahat ng nandito, multi-millionaires. Who's with me? Sino naniniwala? Multi-millionaire siya. Yung ano, maliit yung 1M per month. Gusto niyo yung gano'n? Yung 1M per month maliit. Tanong ko sa mentor, "Gab, magkano income mo Mins, ano, ano, 1.1? 1.1 lang Mins, eh. Hina ngayon." Hina. Sabi ni Mentor Hanelet, "Ay naku, oo nga Mins, eh. Ako nga naka 1.2 lang, eh." Baka YF natin gano'n mag-usap 'no? 1.1, 1.2, yes. Dadating tayo sa gano'n. Kasi we're just starting. Nagsisimula pa lang tayo, Mins. Wala pa tayong leaders na ano, ibang lahi. 'Di ba? Kaya kailangan mag-English. Hmm, na-imagine ko 'pag magta-travel incentive 'no, Eagles Travel Incentive, trip to Europe, isang eroplano. Isang eroplano. Kulang na lang pati yung flight attendant member. Lahat, pati yung captain, eh. Congratulations. Captain speaking. Eagles din siya 'no? Na-imagine niyo ba yun? Yung masarap na buhay na nag-aantay sa'tin maraming pagdadaanan but always remember it is all worth it. Mag-event tayo ng Philippine Arena, amazing morning, ding, ding, ding. Grabe excited ba kayo sa event ng MVP sa ano, Sunday 'di ba? Ang tindi, tindi ng event natin kaya ano, 'wag kang mawawalan ng loob, okey? 'Wag kang panghihinaan. May proseso, yes, but just enjoy the process. Kasi kapag successful ka na, ikukuwento mo na lang 'yan. Lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng pinagdaanan mo, ikukuwento mo na lang 'yan. Kaya 'wag kang malulungkot, 'wag kang malulumbay, hatawin lang natin ang negosyo. Just keep on doing what you need to do. Just do it daily and time will come, your breakthrough will be here. My breakthrough is now here. Okay? So with that, thank you so much, Team MVP Eagles.